Ang unang naramdaman ni Rico ay ang init, isang nakapapasong init na biglang kumalat sa kanyang mukha, na para bang libu-libong nagbabagang karayom ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang balat. Sinundan ito ng hapdi, isang klase ng sakit na hindi niya pa nararanasan sa buong buhay niya. Parang kinakain nito ang kanyang laman, tinutunaw ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay mapaluhod sa mamahaling Persian carpet ng kanilang sala habang ang mga kamay niya ay sapo-sapo ang nasusunog na mukha. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang malamig na boses ng kanyang asawa, si Isabel. Ang boses na dati ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon ay parang tunog ng isang demonyo. Iyan ang kabayaran sa pagiging tanga mo, Rico. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa sa kanyang tagiliran at tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Sa pagitan ng nanlalabo niyang paningin, naaaninag niya ang dalawang figura na nakatayo sa harapan niya. Si Isabel, ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay, at si Marco, ang kanyang business partner, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong itinuring niyang kapatid. "Tapusin na natin to, Belle," sabi ni Marco. Ang boses ay walang anumang bahid ng awa. Nagngangalit ang mga ngipin ni Rico sa sakit at galit. Paano? Paanong nangyari ito? Kanina lang. Kanina lang. Ang lahat ay perpekto. Ilang oras pa lang ang nakalipas, magkaharap sila ni Isabel sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Ipinagdiriwang ang kanilang ikalimang anibersaryo. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa magandang mukha ng kanyang asawa. Bawat ngiti nito ay nagpapatunay kung gaano siya kaswerte. "Happy anniversary, mahal ko," malambing na sabi ni Isabel habang inaabot sa kanya ang isang maliit na kahon. "Sana magustuhan mo. Isang mamahaling relo ang laman ninyon, isang simbolo ng oras ng panahong gusto nilang gugulin na magkasama." "Salamat, Belle. Mahal na mahal kita," sagot ni Rico at hinawakan niya ang kamay nito. "Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw din, Rico. Ikaw din," sabi nito, at mayroong sinseridad sa mga mata nito na naniwala siya na pinaniwalaan niya ng buong puso. Kaninang umaga lang, sa boardroom ng Villanueva Reyes Construction o VRC, buong pagmamalaki niyang ipinakilala si Marco sa mga bagong investor mula sa ibang bansa. "This is Marco Reyes," sabi niya sa mga ito. "He's not just my partner, he is my brother. Ang VRC ay hindi magiging ganito kalaki kung hindi dahil sa kanya." Ngumiti si Marco at tinapik siya sa balikat. "Masyado ka namang mapagbigay, partner. Pareho nating pinaghirapan to." Tiwala. Iyon ang pundasyon ng buhay ni Rico. Tiwala sa kanyang asawa at tiwala sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Isang pundasyon na guguho pala sa loob lamang ng ilang oras. Nagsimula ang lahat nang bumalik siya sa kanilang penthouse para kunin ang cellphone na naiwan niya. Papasok na sana siya sa kanilang silid nang marinig niya ang boses ni Isabel. Tila may kausap ito sa telepono. "Okay na ang lahat, Marco. Napirmahan na niya ang mga dokumento kanina. Hindi niya binasa. Ang tanga talaga. Kahit kailan." Napatigil si Rico. "Anong dokumento? Sigurado ka ba dyan, Belle?" Boses ni Marco ang narinig niya mula sa kabilang linya. Naka-loudspeaker pala ang tawag. "Baka mahalata niya?" "Hindi. Masyado siyang tiwala sa akin. Sa atin." Tumawa si Isabel. Isang tawang nakakakilabot. Sa oras na matransfer ang huling pondo bukas, wala nang matitira sa kanya. Ang VRC, ang pera, ang lahat. Magiging atin na. Hindi makahinga si Rico. Para siyang binuhusan ng yelong tubig. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umatras, pumasok sa sala at naupo sa sofa. Nag-uunahan ang mga tanong sa kanyang isip. Gaano nakatagal? Paano nila nagawa ito sa kanya? Ilang sandali pa, pumasok si Isabel sa sala at kasunod niya si Marco.
Gulat na gulat sila nang makita siya. Rico, akala ko umalis ka na? Nauutal na tanong ni Isabel. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay sapat ng kumpirmasyon. Tumayo si Rico. Nanginginig ang buong katawan sa galit na ngayon lang niya naramdaman. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Basag ang kanyang boses. Belle, Marco, bakit? Ang pagkukunwari sa mukha ni Isabel ay biglang nawala. Napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Dahil pagod na akong magpanggap, Rico. Pagod na akong magpanggap na mahal kita. At ako, dugtong ni Marco, humakbang pasulong. Pagod na akong laging nasa anino mo. Laging pangalawa. Panahon na para ako naman ang maging hari. At doon na nagsimula ang bangungot. Itinulak siya ni Marco. Sa pagbagsak niya, mabilis na kumilos si Isabel. May kinuha itong isang bote mula sa ilalim ng bar at walang pag-aalinlangan na ibinuhos ang laman nito sa kanyang mukha. Ngayon, nakahiga siya sa sahig. Nararamdaman ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Ang sakit ay napapalitan na ng pamamanhid. Ang tanging gumagana na lang ay ang kanyang pandinig at ang nanlalabo niyang paningin. Nakita niya kung paano lumuhod si Isabel sa tabi ni Marco. Nakita niya kung paano sila nagyakapan na para bang nagdiriwang sa kanilang tagumpay. At ang huling imahe na nasilayan niya, ang huling kirot na tumagos sa durog na niyang puso, ay ang paghalik ni Isabel sa mga labi ni Marco, habang ang katawan niya ay unti-unting nilalamon ng kadiliman, isang halik na nagselyo sa kanyang kamatayan. At pagkatapos, dumilim ang lahat. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Rico ay ang isang monotonong tunog. Beep! 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 Paulit-ulit. Isang tunog na hindi pamilyar, ngunit sa ilang dahilan ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng buhay. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, pero isang makapal na kadiliman ang sumalubong sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, pero tila may mabigat na nakapatong sa mga ito. Gusto niyang magsalita, magtanong kung nasaan siya, pero tanging isang garalgal na tunog ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Doon pumasok ang takot. Nagpanik siya. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan, pero bawat kilos ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang mukha, sa kanyang dibdib, sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan lang, Mr. Villanueva. Ligtas ka na. Isang boses ng babae. Mahinahon, profesional, pero may bakas ng awa. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang braso at sa isang iglap, kumalma ang kanyang nagwawalang sistema. Nasa isang pribadong pagamutan ka. Ako si Dr. Althea Santos. Ako ang tumingin sa'yo. Sinubukan ulit magsalita ni Rico, pero bigo siya. Ang alaala ng nangyari ay biglang bumalik na parang isang rumaragasang tren. Ang matamis ng ngiti ni Isabel, ang pagtataksil ni Marco, ang nakapapasong sakit ng asido. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya at muling tumunog ng mas mabilis ang makinang nasa tabi niya. Shh! Huwag mo munang pilitin, sabi ulit ng doktora. Nagtamo ka ng matinding pinsala. Ang iyong vocal cords ay apektado at ang iyong mukha, kailangan mong maging matatag. Mukha. Ang mukha niya. Doon niya napagtanto. Ang pakiramdam na ito, hindi lang basta bendahe. May mali. May malaking-malaki na nawala. Sa mga sumunod na araw, si Dr. Althea ang naging tanging koneksyon niya sa mundo. Siya ang nagpapakain sa kanya sa pamamagitan ng tubo. Siya ang naglilinis ng kanyang mga sugat. Sa pamamagitan ng pagsulat sa isang maliit na whiteboard, nagawa ni Ricong magtanong, buhay pa ba ako? Iyon ang una niyang isinulat. Ngumiti si Dr. Althea. Isang milagro, pero oo. May isang security guard sa inyong building na nakakita sa usok mula sa inyong unit at tumawag ng tulong. Naagapan ka nila. Sila?
Isinulat niya ulit, si Isabel at Marco. Ang ngiti sa mukha ng doktora ay nawala. Wala sila roon nang dumating ang mga rescuer. Ang opisyal na kwento, nasunog ang bahagi ng inyong unit dahil sa faulty wiring, isang aksidente. Aksidente? Pinatay nila siya at pinalabas na isang aksidente. Naramdaman ni Rico ang pamilyar na galit na gumapang sa kanyang dibdib. Isang umaga, pagkatapos ng isa na namang masakit na paglilinis ng sugat, tinanong ni Rico ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Gusto kong makita. Nag-alinlangan si Dr. Althea. Rico, hindi pa ito ang tamang oras. Ngayon na. Isinulat niya. Mas mariin ang pagkakasulat. Bumuntong hininga ang doktora. Kumuha ito ng isang maliit na salamin. Habang papalapit ito sa kanya, ramdam ni Rico ang bawat tibok ng kanyang puso na parang isang malakas na tambol. Inihanda niya ang kanyang sarili. Pero walang anumang paghahanda ang sapat para sa imaheng kanyang nakita. Hindi isang muka ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Ito ay isang halimaw, isang masa ng sunog na balat, ng pilat na hindi pantay-pantay, ng laman na tila natunaw at muling tumigas sa maling paraan. Wala na ang kanyang mga labi. Ang isang mata niya ay bahagyang nakapikit. Ang dating itsura ni Rico Villanueva, ang itsurang minahal ni Isabel, ang itsurang pinagkatiwalaan ni Marco, ang itsurang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa ay wala na. Burado. Walang sigaw na lumabas. Ngunit sa loob-loob niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, si Rico ay sumisigaw. Isang sigaw ng kawalan, ng pighati, ng absolutong pagkasira. Nabitawan niya ang whiteboard at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Humapdi ito nang tumama sa kanyang sugatang balat. Nalugmok si Rico sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Para saan pa ang mabuhay? Ang taong pinakamamahal niya at ang kaibigang itinuring niyang kapatid ang gumawa nito sa kanya. Ang mukha niya ay wala na. Ang buhay niya ay tapos na. Ngunit isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang telebisyon sa sulok ay naka-on, nakatutok sa isang business news channel. At sa screen, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Marco Reyes, nakangiti, kumpiyansa, nakasuot ng mamahaling suit. Sa isang nakakalungkot na pangyayari, sabi ng news anchor, ang biglaang pagkamatay ng respetadong CEO ng VRC na si G. Rico Villanueva ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya. Ngunit ang board of directors ay mabilis na kumilos at buong tiwala nilang itinalaga ang long-time partner at kaibigan ni G. Villanueva, si G. Marco Reyes, bilang bagong CEO. Nakatitig si Rico sa screen. Nakita niya ang pagngisi ni Marco, isang nangisi ng ng tagumpay. Isang nangisi na nagsasabing, nanalo ako. Akin na ang lahat. At sa sandaling iyon, ang kumunoy ng kawalan ng pag-asa ay biglang natuyo. Ang pighati ay naging apoy. Ang sakit sa kanyang katawan ay nawala. Napalitan ng isang nag-aalab na damdamin, galit. Isang purong, walang kapantay na galit. Hindi pa tapos ang buhay niya. Hindi pa. Hindi hanggat malaya at masaya ang mga taong sumira sa kanya. Kinabukasan, pagpasok ni Dr. Althea, ibang Rico ang kanyang natagpuan. Ang mga matang dati walang buhay ay ngayoy nagliliyab. Kinuha ni Rico ang whiteboard at nagsulat. Kailangan ko ng pabor. Lumapit ang doktora. Ano yon? Nanginginig ang kamay ni Rico habang isinusulat niya ang mga salitang babago sa lahat. Mga salitang halos kabaliwan. Ngunit para sa kanya, ito na ang tanging daan. Gusto ko ng bagong mukha. Tumango si Dr. Althea. Posible iyon. Maraming operasyon, pero kaya nating gawin iyon. Umiling si Rico. Dinagdagan niya ang kanyang isinulat. Hindi lang basta bagong mukha. Ipinakita niya sa doktora ang sinusulat niya. Bawat letra ay puno ng determinasyon,
Gusto ko ang mukha niya. Itinuro ni Rico ang telebisyon kung saan may replay ng interview ni Marco. Hindi maintindihan ni Dr. Althea. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Rico ang marker at isinulat sa ilalim ng larawan ni Marco sa isang dyaryo ang isang pangalan, Marco Reyes. Napaatras si Dr. Althea, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Gusto mong, gusto mong maging kamukha niya? Rico, isa itong kabaliwan. Labag ito sa lahat ng etika ng pagiging doktor. Kinuha ulit ni Rico ang whiteboard at isinulat ang dahilan. Simple, malinaw, at nakakakilabot. Iyon lang ang paraan para mabawi ang lahat ng kinuha nila sa akin. Tinitigan ni Dr. Althea ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nawalan ng lahat. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyong kayang sunugin ang buong mundo para makamit ang hustisya. Matagal siyang natahimik, nag-iisip, tinitimbang ang tama at ang nararapat. Sa huli, kinuha niya ang dyaryo na may mukha ni Marco Reyes. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang paglalakbay na ito ay magiging napakasakit. Sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa isip at kaluluwa. Sigurado ka na ba talaga rito? Hindi nagsalita si Rico. Hindi na kailangan. Dahan-dahan, ngunit buong-buo, tumango siya. Lumipas ang mga buwan sa isang malabong panaginip ng sakit, gamot at bakal. Para kay Rico, ang bawat araw ay isang laban. Ang mga operasyon ay tila walang katapusan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Naramdaman niya ang malamig na scalpel sa kanyang balat. Narinig niya ang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa kanyang buhay. Naamoy niya ang matapang na amoy ng antiseptiko na naging kanyang pabango. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa kirot, ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang imahe ng paghalik ni Isabel kay Marco. Iyon ang kanyang gasolina, iyon ang kanyang lakas. Sa buong panahong iyon, si Dr. Althea Santos ay hindi umalis sa kanyang tabi. Higit pa sa isang doktor, naging tagapag-alaga siya, isang kaibigan, isang tahimik na saksi sa kanyang pagbabagong anyo. Siya ang nagpupunas ng kanyang mga luha ng sakit at siya rin ang nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot. Ngunit sa mga mata nito, nakikita ni Rico ang isang tanong na hindi nito masabi ng malakas. Sino ka pagkatapos ng lahat ng ito? Nang magsimula, nang gumaling ang kanyang mukha, sinimulan ni Rico ang pangalawang yugto ng kanyang paghahanda. Ang pag-aaral kung paano maging si Marco Reyes. Ginamit niya ang lahat ng perang natira sa kanyang personal na bank account para makakuha ng mga video ni Marco. Mga interview sa TV, mga kuha mula sa social media, kahit mga lumang home video noong masaya pa sila. Pinanood niya ang mga ito ng paulit-ulit na para bang isang estudyanteng naghahanda para sa pinakamahalagang pagsusulit ng kanyang buhay. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, ang paraan ng pagtawa ni Marco. Isang tawang may kasamang bahagyang pagmamayabang. Ang paraan ng paglalakad nito, may kumpiyansang tila pag-aari niya ang mundo. Ang paraan ng pagtaas ng isang kilay nito kapag may hindi ito sinasang-ayunan. Kinopya niya ang bawat galaw, bawat kilos, sa harap ng isang salamin na nababalutan pa rin ng bendahe, ang kanyang mukha. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang boses. Sa tulong ng isang voice coach na inirekomenda ni Dr. Althea, araw-araw niyang sinanay ang kanyang nasirang vocal cords. Inaral niya ang tamang tono, ang tamang diin, ang tamang bilis ng pananalita ni Marco. May mga araw na sumusuko na siya, na tanging dugo at pait ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Pero sa tuwing naririnig niya sa recording ang boses ni Marco na nagsasabing, "Pagod na akong laging nasa anino mo," bumabalik ang kanyang determinasyon. Isang araw, bago ang huling operasyon, kinausap siya ni Dr. Althea. "Handa ka na ba talaga, Rico?" Tanong nito. Puno ng pag-aalala ang boses. Pagkatapos nito, wala nang balikan. Baka sa kakahabol mo sa hustisya,
Makalimutan mo na kung sino ka talaga. Tumingin si Rico sa labas ng bintana. Matagal nang namatay si Rico Villanueva, Doc. Sagot niya, ang boses ay halos kapareho na ng boses ni Marco. Malamig, matigas. Ang taong kaharap mo ngayon ay isang anino na lang, isang multo na babalik para maningil. Dumating ang araw ng pagtatanggal ng huling bendahe. Tahimik ang silid. Tanging ang tunog ng gunting na pinuputol ang gauze ang maririnig. Si Dr. Althea ay nasa tabi niya, habang si Rico ay nakaupo sa harap ng isang malaking salamin. Bawat tanggal ng isang layer ng bendahe ay nagpapakita ng isang piraso ng balat na hindi sa kanya. Nang matanggal ang huling piraso, dahan-dahang iminulat ni Rico ang kanyang mga mata. Huminto ang kanyang paghinga. Ang taong nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi si Rico Villanueva. Ito ay si Marco Reyes, ang parehong aroganteng ngiti, ang parehong matatalas na mata, ang parehong panga na tila laging handang makipagtalo. Perpekto, masyadong perpekto. Naramdaman niya ang isang matinding pagkadiri. Gusto niyang basagin ang salamin. Gusto niyang sirain ang mukhang ito na simbolo ng lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang kanyang maskara. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ako si Marco Reyes. Sinubukan niyang sabihin. Ang boses na lumabas ay boses ng kanyang kaaway. Hindi na siya si Rico. Si Rico ay mahina, mapagtiwala, at ngayon, patay na. Siya na ngayon ang anino ni Marco, handa nang bumalik. Kinuha niya ang isang bagong cellphone na inihanda para sa kanya. May isang numero lang na nakasave doon. Ang numero ni Isabel. Alam niya mula sa impormasyong nakuha ni Dr. Althea na sinabi ni Marco kay Isabel na aalis ito papuntang ibang bansa para ayusin ang ilang gusot at para na rin palipasin ang investigasyon sa aksidente. Nagdial si Rico. Bawat ring ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Paano kung hindi gumana? Paano kung mahalata niya? Hello? Ang boses ni Isabel, ang boses na minsan ay kanyang paraiso, ngayoy tunog ng impyerno. Huminga ng malalim si Rico. Inipon niya ang lahat ng kanyang pinag-aralan. Bel? Sabi niya, ginagaya ang mainit-init na tono ni Marco. Ako to. Kamusta ka na? Narinig niya ang biglaang pagsigla sa kabilang linya. Marco? Oh my God, Marco. Sa wakas tumawag ka rin. Sobrang nag-alala ako. Maayos ka lang ba? Kailan ka babalik? Kailangan pigilan ni Rico ang sarili na mapangisi ng mapait. Ang pag-aalala nito ay kasinungalingan. Okay lang ako. Natapos ko na ang kailangan kong gawin dito. Pauwi na ako. Talaga? Halos tumili sa tuwa si Isabel. Ang boses nito ay puno ng pananabik. Isang pananabik na para lamang sa lalaking kinamumuhian ni Rico. Isang matamis, mapanuksong boses na tumusok sa puso ni Rico na parang lason. Marco, mahal ko, hinihintay kita. Binaba ni Rico ang tawag. Napasandal siya sa pader, ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit na halos bumaon na ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang galit sa kanyang dibdib ay mas mainit pa kaysa sa asidong sumira sa kanyang mukha. Siya ang naghihintay kay Marco, pero si Rico ang darating. Ang pagpasok sa pinto ng penthouse ay parang pagpasok sa isang puntod. Amoy pa rin ito ang pabango ni Isabel, isang mamahaling amoy na dati ay hinahanap-hanap ni Rico, pero ngayoy nagdudulot sa kanya ng pagkasuklam. Ang bawat muebles, bawat litratong nakasabit sa dingding ay isang paalala ng buhay na ninakaw sa kanya. Ito ang tahanang binuo niya. Pero ngayon, isa na siyang trespasser sa sarili niyang pamamahay. Nakatayo si Isabel sa gitna ng sala, nakangiti. Isang nangiting kasing ganda at kasing lason ng isang bulaklak na makamandag. Welcome home, mahal ko. Bago pa man makasagot si Rico,
Mabilis itong lumapit at yumakap sa kanya ng mahigpit. Naramdaman ni Rico ang init ng katawan nito, ang paglapat ng mga braso nito sa kanyang likod. Ang lahat ng kanyang kalamnan ay nanigas. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na itulak ito palayo, na isigaw sa mukha nito kung gaano niya ito kinasusuklaman. Ngunit hindi siya si Rico, siya si Marco. Kaya't sa halip na itulak ito, marahan niyang itinapik ang likod nito, isang kilos na pilit at walang emosyon. "I'm home, Belle." Kumalas ito sa yakap at tinitigan siya. "Pagod ka ba? You look different." "Mahabang biyahe." Mabilis niyang sagot. Iniwasan ang mga mata nito. Baka kung magtagal ang titigan nila, makita nito ang apoy ng galit na nag-aalab sa likod ng mukha ni Marco. "Gusto ko lang magpahinga." Iyon ang simula ng sayaw. Isang sayaw sa panganib kung saan bawat hakbang ay maingat na kinakalkula. Inihanda ni Isabel ang hapunan, ang mga paborito nilang pagkain, ang paborito nilang tatlo. Habang kumakain sila sa mesang dati ay pinagsasaluhan nilang mag-asawa, hindi mapigilan ni Rico na maalala ang masasayang gabi. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga pangarap, lahat ay kasinungalingan. "Alam mo," biglang sabi ni Isabel, habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato, "minsan kapag mag-isa ako dito, naaalala ko pa rin si Rico." Halos mabitawan ni Rico ang kanyang kubyertos. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang mukha. "Oh yeah?" Tumango ito. May pekeng lungkot sa kanyang mukha. "Oo, nakakaawa rin siya. 'Di ba? He was a good man. Masyado lang mapagtiwala." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Rico. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha nilang pag-usapan siya na parang isang malayong alaala, isang aral na dapat matutunan. "Huwag na nating pag-usapan ang mga patay," sabi ni Rico. Ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagkain. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Ang ating hinaharap. Tumingin sa kanya si Isabel at sa isang saglit nakita ni Rico ang isang kislap ng pagdududa sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. "Tama ka, mahal. Ang ating hinaharap." Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Isabel, lumapit ito sa kanya mula sa likuran at niyakap siya. Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang batok. "I missed you?" Bulong nito. Ang boses ay malambing at nangaakit. Sinimulan nitong halikan ang kanyang leeg. "Na-miss ko to." Ito na, ang pagsubok na pinakakinatatakutan niya. Ang ideya na ang babaeng ito ang hahawak sa kanya, ang hahalik sa kanya, gamit ang parehong bibig na humalik kay Marco matapos siyang iwan para mamatay. Nagbigay ito sa kanya ng matinding pandidiri. Dahan-dahan, pero may diin, hinawakan niya ang mga kamay nito at inalis ang pagkakayakap sa kanya. Humarap siya rito. "Belle," sabi niya, sinubukang gawing malumanay ang kanyang boses. "Pagod lang talaga ako. Jet lag. Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap ng maayos?" Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito, ngunit agad din itong napalitan ng pag-intindi. "Okay, sige. Naiintindihan ko. Magpahinga ka na sa kwarto." Umiling si Rico. "May mga kailangan pa akong i-check na emails mula sa mga investors. Dito na lang muna ako sa sofa para hindi kita maistorbo sa pagtulog mo." Tumangulang si Isabel, ngunit hindi na kasing sigla ng kanina. "Okay. Good night, Marco." "Good night," sagot niya. Hindi tumitingin dito habang paakyat ito sa hagdan, patungo sa dati nilang silid. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, napaupo si Rico sa sofa at napahilamos sa mukhang hindi kanya. Ang unang gabi pa lang, pero pakiramdam niya ay isang taon na siyang nakikipaglaban. Kinabukasan, maagang pumasok si Rico sa VRC.
Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati sa kanya. "Good morning, Sir Marco." "Welcome back, sir." Isang mapait na ngiti lang ang isinasagot niya. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila na ang multo ng kanilang dating CEO ang naglalakad ngayon sa mga pasilyo. Pagpasok niya sa opisina ng CEO, ang kanyang dating opisina, isang pamilyar na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany, ang leather na upuan, ang malawak na bintanang salamin na may tanawin ng buong Makati skyline. Parehong-pareho. Ang tanging nagbago ay ang pangalang naka-engrave sa isang gold plate sa ibabaw ng mesa. Marco Reyes, Chief Executive Officer, na pati imbagang si Rico. Umupo siya sa upuang iyon, ang upuan kung saan niya binuo ang kanyang mga pangarap. Ngayon, ito na ang magiging sentro ng kanyang paghihiganti. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang accounting department. "This is Marco," sabi niya sa boses na puno ng awtoridad. "Gusto kong i-seal ninyo ang lahat ng financial records ng kumpanya mula sa nakaraang taon. Lahat ng libro, lahat ng kontrata, lahat ng bank transfers. Walang pwedeng humawak, walang pwedeng maglabas. Ako mismo ang personal na susuri dito." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng head accountant sa kabilang linya. "Pero Sir Marco, may dahilan po ba? Gusto ko lang siguraduhin na malinis ang lahat bago tayo magpatuloy." Sagot ni Rico, ang boses ay kalmado pero may diin. "Isang bagong simula. Gawin mo na." "Yes, sir. Masusunod po, sir." Pagkababa niya ng telepono, sumandal siya sa upuan at pumikit. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ang mga buto ng kanyang plano ay naitanim na. Gabi na nang umuwi siya. Nadatnan niya si Isabel na naghihintay sa sala. Hindi na itong ngumingiti. "Bakit mo pinakialaman ng mga libro?" tanong nito. Walang paligoy-ligoy. "Company policy, Bell. Kailangan nating maging transparent." Sagot niya. Naglalakad papunta sa bar para kumuha ng isang basong tubig. "Hindi iyan ang Marco na kilala ko," sabi nito. "Ang Marco na kilala ko ay walang pakialam sa mga papel na yan." Humarap si Rico. "Maraming nagbabago, Bell. Baka panahon na para maseryosohin ko ang negosyong ito. Ang negosyong atin." Hindi ito nakasagot. Kinagabihan, natulog ulit si Rico sa sofa. Sa kalaliman ng gabi, nagising siya sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sapat lang para makasilip. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Isabel na babalutan ng dilim. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang muka ay isang blangkong canvas ng pagkalito at pagdududa. Hindi niya mabasa ang iniisip nito, pero ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Nagkunwari siyang natutulog, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang binhi na itinanim niya ay nagsisimula ng tumubo. Bakit parang iba siya? May nag-iba. At iyon, alam ni Rico, ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Mayroong mali. Ilang araw nang paulit-ulit na bumubulong ang mga salitang iyon sa isip ni Isabel. Noong una, isinantabi niya ito. Baka dala lang ng pagod sa biyahe, baka stress sa biglaang pag-upo bilang CEO. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang maliit na bulong ay nagiging isang malakas na sigaw na hindi na niya maaring ipagsawalang bahala. Ang Marco na bumalik ay hindi ang Marco na umalis. Sinubukan niyang lapitan ito isang umaga habang nagkakape ito sa sala at nagbabasa ng mga dokumento mula sa opisina. Dinalhan niya ito ng almusal. "Hindi ka na masyadong natutulog sa kwarto. Hindi mo na ba ako namimiss?" tanong niya. Sinubukang gawing malambing at mapaglaro ang kanyang boses. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa mga papel. "Maraming trabaho, Bell. Kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat." "Mas mahalaga pa ba iyan kaysa sa akin?" Lumapit siya at sinubukang umupo sa kandungan nito. Isang kilos na dati ay siguradong magpapainit sa dugo ng totoong Marco. Ngunit marahan, pero may diin siyang inilayo nito.
Belle, please, hindi ito ang oras para dyan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ang totoong Marco ay hindi kailanman tatanggi sa kanya. Ang totoong Marco ay pabaya sa trabaho, bugnutin at higit sa lahat, sunod-sunuran sa kanyang mga kapritsyo. Ang lalaking ito ay iba. Masyadong kalmado, masyadong kontrolado, masyadong malamig. Tumayo ito. Inayos ang mga papeles na hawak. May meeting ako sa BRC. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Habang naglalakad ito palayo, dumaan ito sa kanyang harapan. At sa isang saglit, may naamoy si Isabel. Isang pamilyar na amoy, ngunit hindi kay Marco. Ito ay isang malinis, bahagyang amoy citrus na pabango. Natigilan siya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang utak niya ay mabilis na naghalungkat sa kanyang mga alaala. Saan niya naamoy iyon? At pagkatapos, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Iyon ang pabango ni Rico. Ang pabango na isinusuot ni Rico araw-araw sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Isang maliit na detalye, isang bagay na dapat ay nakalimutan na. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang lahat. Paanong isusuot ni Marco ang pabango ng lalaking pinagtulungan nilang patayin? Nangihinang napaupo si Isabel sa sofa. Hindi na ito simpleng pagbabago. Hindi na ito stress. May mas malalim, mas nakakatakot na nangyayari. Kailangan niyang makausap ang totoong Marco. Ngayon din. Mabilis siyang umakyat sa kanilang silid. Kinuha ang isang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang mga alahas at idinial ang international number ni Marco. Matagal bago ito sumagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay garalgal at tila nagmamadali. Marco? Ako to, si Belle. Sabi niya. Nanginginig ang boses. Belle, bakit ka tumawag? Busy ako. Iritableng sagot nito. Ang ingay sa background ay magulo. Kailangan kitang makausap. Mahalaga to. Ang Marco na kasama ko dito sa bahay. Nag-alinlangan siya. Iba siya, Marco. Hindi siya kumikilos na tulad mo. Hindi siya nagsasalita na tulad mo. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Belle, ano ka ba? Baka naninibago ka lang. Ako yan, okay? Stress lang yan sa trabaho. Ang dami kong inaayos dito. Hindi mo naiintindihan. Giit niya. Malamig siya. Palaging nasa opisina. At isinusuot niya ang pabango ni Rico. Biglang natahimik ang kabilang linya. Sa isang saglit, tanging ang static na tunog lang ang kanyang narinig. Marco, nariyan ka pa ba? Papabango ni Rico? Nauutal na tanong nito. Baka nagkakamali ka lang. Sige na, Belle. Kailangan ko nang ibaba to. Mahina ang signal. Tatawag na lang ako ulit. Teka, Marco, huwag. Click. Pinatay na nito ang tawag. Nakatitig lang si Isabel sa cellphone, hindi makapaniwala. Ang Marco na kausap niya sa telepono ay tunog stress at takot. Ang Marco na kasama niya sa bahay ay kalmado at mapanganib. Pareho silang hindi ang Marco na kilala niya. Naalala niya ang totoong Marco. Ang Marco na mainitin ng ulo, na nagseselos kahit sa anino niya. Ang Marco na kapag nagagalit ay naghahagis ng gamit, pero sa isang halik niya lang ay agad na lumalambot. Ang Marco na yon ay isang bukas na libro. Madaling basahin, madaling manipulahin. Ang lalaking natutulog sa kanyang sofa ay isang librong nakasulat sa lengguaheng hindi niya maintindihan. Bumaba siya ng hagdan, nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya ito kayang mag-isa. Kung sino man ang lalaking ito, niloloko siya nito. At kung niloloko siya nito, malamang ay niloloko rin siya ng totoong Marco. Napapaligiran siya ng mga kaaway. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at nag-search. Best Private Investigators in Manila. Hindi siya tanga. Kung may laro na nangyayari, sisiguraduhin niyang malalaman niya ang mga patakaran. Gumawa siya ng tawag.
Hello? Gusto kong kumuha ng serbisyo ninyo, sabi niya sa isang boses na pilit niyang pinatatag. Gusto kong ipa-background check ang isang tao. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Simulan ninyo sa mga record ng flight niya pabalik dito sa Pilipinas. Makalipas ang 2 araw ng pagkabalisa, tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi nakarehistro. Hello? Mrs. Gonzalez? Boses ng isang lalaki. Ito ang investigator mo. May paunang resulta na ako sa aking investigasyon. Napaupo ng tuwid si Isabel. Pumibilis ang tibok ng puso. Ano? Anong nalaman mo? May isang detalye na kakaiba, ma'am, sabi ng investigador. Tungkol sa flight na sinabi ni Mr. Reyes na sinakyan niya pabalik ng Manila. Ano yon? Sabihin mo na. Hindi na niya napigilan ang sarili. Narinig niya ang pag-scan ng papel sa kabilang linya. Ayon sa records ng airline at ng Bureau of Immigration, walang pasaherong nagngangalang Marco Reyes sa flight na yon. Sa katunayan, ma'am, base sa opisyal na talaan, wala siyang record na pumasok sa bansa sa nakalipas na 6 na buwan. Nabitawan ni Isabel ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa sahig, ngunit hindi man lang niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kung hindi pumasok sa bansa si Marco, sino? Sino ang lalaking kasama niya sa bahay? Gabi-gabi, ang opisina ng CEO ay nagiging isang silid ng digmaan para kay Rico. Napapaligiran siya ng mga bundok ng papel, mga ledgers, mga ulat sa bangko, mga kontrata. Ang amoy ng lumang papel at kape ang naging kanyang mundo. Dito siya malakas. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. At alam niyang sa gitna ng mga numerong ito, nakatago ang ebidensya na magpapabagsak kina Marco at Isabel. Ngunit pagkaraan ng 1 linggong, walang tulog na paghahanap, wala siyang makita. Walang malalaking fund transfers sa mga offshore accounts. Walang mga pekeng kontrata na halatang halata. Malinis, masyadong malinis. Napasuntok si Rico sa mesa sa sobrang pagkadismaya. Alam niyang ninakawan siya. Naramdaman niya ang pagkawala ng milyon-milyon. Pero paano nila ito ginawa nang walang iniiwang bakas? Imposible, bulong niya sa sarili. Hindi ganoon katalino si Marco. Dahil sa pagkabigo, iniba niya ang kanyang diskarte. Sa halip na hanapin ang isang malaking isda, nagpasya siyang hanapin ang maliliit. Sinimulan niyang suriin ang mga ordinaryong transaksyon, mga bayad sa mga supplier, mga payroll, mga petty cash request, mga bagay na hindi papansinin ng sinuman. At doon, sa ilalim ng isang folder na may label na Project Sierra Phase 2 Materials, natagpuan niya ito. Isang resibo para sa pagbili ng semento, isang malaking halaga. Isang proyekto na alam ni Rico na hindi naman umuusad. Ngunit hindi ang proyekto ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang pirma sa ibaba ng request form, pirma ni Marco Reyes. Tinitigan niya ito ng matagal. Kabisado niya ang pirma ni Marco, ang bawat kurba, ang bawat guhit. At ang pirma sa papel na ito ay halos perpekto. Ngunit mayroong isang maliit, halos hindi mapansing panginginig sa dulo ng letrang AS. Isang pag-aalinlangan, isang pilit na galaw. Ito ay peke. At sa ibaba ng pirma ni Marco, may isa pang pirma. Ang pirma ng taong nag-aproba ng paglabas ng pondo. Isang pamilyar, malinis at eleganteng sulat kamay na kilala niya sa buong buhay niya sa VRC, Elena Sandoval, head accountant. Napahawak si Rico sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Si Mrs. Elena, ang babaeng nandoon na mula pa noong panahon ng kanyang ama. Ang babaeng madalas magdala sa kanya ng merienda sa opisina noong nagsisimula pa lang siya. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Isang haligi ng katapatan sa kumpanya. Siya, isang kasabwat? Imposible, sabi niya ulit. Mas malakas ngayon.
Tumanggi ang kanyang isip na tanggapin ito. Baka napilitan lang siyang pumirma, baka hindi niya alam. Pero ang mga dokumentong ito ay sunod-sunod. Hindi lang isa, kundi 12 Isang sistematikong pagnanakaw na ginawa sa loob ng maraming buwan. At lahat ay may pirma niya. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ginamit niya ang kanyang CEO access para buksan ang security archives ng kumpanya. Isang pribilehiyo na tanging siya at si Marco lang ang mayroon. Hinanap niya ang mga petsa bago pirmahan ang mga pekeng dokumento. Ang puso niya ay kumakabog habang pinapanood niya ang mga tahimik na video ng mga pasilyo ng accounting department. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang video, kuha 7:00 ng gabi, 3 buwan na ang nakalipas. Walang tao sa opisina maliban kay Mrs. Elena na nag-aayos ng kanyang mga gamit, handa nang umuwi. Biglang pumasok si Marco. Walang audio ang video, pero hindi na kailangan. Ang galaw ng kanilang mga katawan ay sapat na. Nakita ni Rico kung paano hinarang ni Marco ang daan ni Mrs. Elena. May sinabi si Marco at nakita ni Rico ang takot sa mukha ng matanda. Umiling-iling si Mrs. Elena na parang nagmamakaawa. Pagkatapos, may inihagis si Marco na isang folder sa mesa. Itinuro nito ang folder. Pagkatapos ay itinuro si Mrs. Elena. Ang kilos ay malinaw na isang banta. Nakita ni Rico ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Mrs. Elena. Tumingin ito sa paligid na parang naghahanap ng tulong, ngunit wala. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Ang mga balikat ay bagsak sa pagkatalo. Napatigil si Rico sa panonood. Hindi ito kasakiman. Ito ay pamimilit. Hindi siya isang traidor. Siya ay isa ring biktima. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Awa at kasalanan. Dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala, hindi lang siya ang nasaktan. Pati ang mga taong tapat sa kanya ay nadamay. Ang plano niya ay simple lang dati. Pabagsakin si Marco at si Isabel. Wasakin ang VRC kung kinakailangan. Ngunit ngayon ay iba na. Hindi niya maaaring hayaan na masira ang buhay ni Mrs. Elena dahil sa isang kasalanang hindi naman niya ginusto. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lang para sa kanya. Kailangan din niyang iligtas si Mrs. Elena. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Malaman kung ano ang ginamit ni Marco para takutin ito at ilayo ito sa kapahamakan bago bumagsak ang lahat. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang isip ay gulong-gulo. Ang laro ay biglang naging mas komplikado, mas mapanganib. Habang malalim siyang nag-iisip, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang ping mula sa kanyang laptop, isang bagong email. Nangunot ang kanyang noo. Sino ang mag-e-email sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Ang email ay mula sa isang address na hindi pamilyar. Isang random na kombinasyon ng mga letra at numero. Walang subject. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ng email ay isang litrato lang. Isang litratong kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw pa rin kung sino ang mga nandoon. Siya na may mukha ni Marco na nakaupo sa isang tahimik na coffee shop at sa tapat niya ay si Dr. Althea Santos. Nanigas si Rico sa kanyang upuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Paano? Sino? At pagkatapos, nakita niya ang isang linya ng text sa ilalim ng litrato. Isang simpleng pangungusap na nagpabagsak sa buong mundong maingat niyang itinatayo. Alam ko na hindi ikaw si Marco Reyes. Ang email ay parang isang multo na nakatitig kay Rico mula sa screen. Alam ko na hindi ikaw si Marco Reyes. Bawat letra ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kumpiyansa. Biglang lumiit ang mundo niya. Ang opisinang dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang kulungan na may mga matang nakamasid sa bawat sulok. Sino? Paano? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Isabel.
Ang pagdududa nito, ang pagiging mailap, malamang ay umupa ito ng pribadong investigador. Ang litrato nila ni Dr. Althea ang patunay. Sinusundan siya. Bawat kilos niya, bawat taong kinakausap niya ay minamanmanan. Ang plano niya ay nasa bingit ng pagkabigo. Isang maling galaw lang, isang pagkakamali, at tapos na ang lahat. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis, mas maingat. At ang susi sa lahat ay si Mrs. Selena. Kinabukasan, pumasok si Rico sa opisina na may bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat anino ay tila isang kalaban. Ang bawat pagtingin ng mga empleyado ay tila may kahulugan. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Pakitawag si Mrs. Sandoval. Papuntahin dito sa opisina ko. Ngayon na. Ilang sandali pa, isang mahinang katok ang naririnig niya sa pinto. Pasok! Pumasok si Mrs. Elena. Ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Ang dating babaeng puno ng sigla ay mukhang tumanda ng 10 taon. Payat, balisa, at halatang takot. Tumayo si Rico mula sa kanyang upuan, lumakad papunta sa pinto, at marahan itong isinara. Narinig niya ang tunog ng paglock nito. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Mrs. Elena. Inaasahan nito ang pinakamasama. Maupo ka, Mrs. Elena. Sabi niya. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses, ngunit ang awtoridad ng pagiging Marco ay nandoon pa rin. Naupo ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Hinihintay nito ang utos, ang panibagong banta. Ngunit sa halip na umupo sa kanyang malaking upuan, naglakad si Rico papunta sa bintana. Tinalikuran ito. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Alam ko, panimula niya, ang boses ay tahimik. Alam ko ang lahat. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan ng babae sa likod niya. Sir, alam kong pinilit ka lang ni Marco. Pagpapatuloy niya, dahan-dahang humarap. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginamit niyang panakot sa'yo, hindi para idiin ka. Huminto siya sandali. Pinakawalan ng isang linyang hindi kailanman sasabihin ng totoong Marco. Baka sakaling matulungan kita. Gulat. Iyon ang unang emosyon na dumaan sa mukha ni Mrs. Elena. Sinundan ito ng pagdududa. Bakit siya tutulungan ng demonyong naglagay sa kanya sa sitwasyong ito? Bakit? Nanginginig na tanong nito. Bakit mo ito ginagawa, Sir Marco? Kailangan niya ng isang dahilan na kapanipaniwala. Isang dahilan na akma sa pagkatao ni Marco. Dahil si Isabel ay nagiging problema. Sagot ni Rico. Isang perpektong kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Masyado na siyang nagtatanong, masyado na siyang nakikialam. At alam kong kapag nagsimula ng bumagsak ang lahat, hindi niya ako sasantuhin. At tiyak na hindi ka rin niya sasantuhin. Kung babagsak ka, Mrs. Elena, damay ako. Gusto kong protektahan ang sarili ko. Ang luhika ng kasakiman at pag-iingat sa sarili. Iyon ang lengguwaheng naiintindihan ni Mrs. Elena mula kay Marco. At dahil doon, nagsimulang gumuho ang kanyang depensa. Nakita ni Rico ang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Ang anak ko. Humikbi ito. Ang bunso kong lalaki. Nalulong sa droga. May malaki siyang utang. Nalaman ni Sir Marco. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako susunod sa gusto niya, ipapakulong niya ang anak ko. Wawasakin niya ang kinabukasan ng anak ko. Wala akong nagawa. Napayuko ito sa kanyang mga kamay. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Rico. Ang nakikita niya ay hindi isang kasabwat, kundi isang ina na desperada. Naramdaman niya ang isang matinding awa na sinundan ng mas matinding galit para sa totoong Marco. Ginamit nito ang kahinaan ng isang ina para sa sarili niyang kapakanan. Lumuhod si Rico sa harapan ni Mrs. Elena,
Isang kilos na ikinagulat nito. Napatingala ang matanda. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Ang CEO ng kumpanya, ang kinatatakutan niyang si Marco Reyes, ay nakaluhod sa kanyang harapan. "Makinig ka sa akin," sabi ni Rico. Ang boses niya ay nawalan na ng pagkalamig ni Marco at napalitan ng isang sinseridad na matagal na niyang hindi ginagamit. "Poprotektahan ko ang anak mo. Ako ang bahala sa kanya. Aayusin ko ang mga utang niya. Ilalayo ko siya sa gulo. Pangako ko yan." Tinitigan siya ni Mrs. Selena. Naghahanap ng anumang bahid ng panloloko sa kanyang mga mata. Bakit?" "Dahil kailangan kita," sagot ni Rico. Bumalik sa kanyang plano. "Kailangan ko ng tulong mo para linisin ang gulo na to. Kailangan ko ng ebidensya. Ang totoong ebidensya na itinatago mo laban kay Marco at Isabel. Hindi ang mga pekeng dokumentong pinapirmahan niya sa'yo, kundi ang mga orihinal. Alam kong mayroon ka. Isang matalinong babae na tulad mo, siguradong mayroon kang itinagong panigurado." Ang kanyang mga salita ay tumama sa target. Nakita ni Rico ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mrs. Elena, isang kislap ng pag-amin. "Ibigay mo sa akin ang lahat." Pagpapatuloy ni Rico, ang boses ay mariin ngunit hindi nagbabanta. "At sisiguraduhin kong sa pagbagsak ni na Marco at Isabel, ikaw at ang anak mo ay malayo na. Ligtas na. Ito na ang pagkakataon mo, Elena, para makawala sa kanya." Matagal na katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang mahinang hikbi na lang ni Mrs. Elena ang maririnig. Tinitimbang nito ang kanyang mga pagpipilian. Ang manatiling tapat sa takot o ang magtiwala sa isang alok na halos imposible. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Nasa bahay, halos pabulong niyang sabi. Nakatago sa isang lumang baul." Tumayo si Rico. "Asahan kong matatanggap ko yan bukas." Nang handa nang tumayo si Mrs. Elena para umalis, may biglang naalala si Rico. Ang imbestigador, si Isabel. "May isa pa," sabi niya, at muling naging seryoso ang kanyang mukha. "Mag-iingat ka, lalo na kay Isabel. May nararamdaman akong nagmamanman siya sa atin. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala." Tumangulang ulit si Mrs. Elena at mabilis na lumabas ng opisina na para bang isang presong pansamantalang pinalaya. Naiwan si Rico na mag-isa. Nakakuha siya ng isang kakampi. Ngunit alam niyang mas lalo siyang napalapit sa panganib. Para lituhin kung sino man ang nagmamanman sa kanya, nag-utos si Rico sa kanyang sekretarya na mag-book ng hapunan sa isang mamahaling restaurant para sa 2 tao. Para sa kanya at kay Isabel, kailangan niyang ipakita na normal ang lahat, na walang dapat ipangamba. Ngunit bago siya umalis ng opisina, gumawa siya ng isa pang tawag. Ginamit niya ang isang burner phone na palagi niyang dala. "Althea?" sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Kailangan kong ilihis ang atensyon nila. Bukas ng hapon, magkita tayo sa lugar na sinabi ko sa'yo. Siguraduhin mong walang makakasunod sa'yo." Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Ang sayaw ay nagsimula na. Isang sayaw kung saan kailangan niyang protektahan ang isang saksi, iligaw ang isang espiya, at kunin ang sandatang wawasak sa kanyang mga kaaway. Lahat habang suot ang mukha ng isa sa kanila. Gabi na nang matanggap niya ang isang text message mula kay Mrs. Elena. Walang salita. Isang address lang at isang oras. Kinabukasan, darating ang ebidensya. Ang tanong na lang ay kung sino ang unang makakarating dito. Siya o ang mga aninong sumusunod sa kanya. Ang penthouse ay naging isang hawla para kay Isabel. Bawat araw na kasama niya ang lalaking nagpapanggap na si Marco ay isang walang katapusang pag-arte. Ngumingiti siya, naghahanda ng kape, nagtatanong tungkol sa trabaho, lahat habang isang malamig na takot ang gumagapang sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito,
Ang paraan ng paghawak nito sa tasa, ang paraan ng pagbasa nito ng dyaryo, ang seryosong ekspresyon nito habang nagtatrabaho. Lahat ay mali. Lahat ay banyaga. Naghihintay siya. Naghihintay sa tawag ng investigador na parang isang sentensya ng kamatayan. Bawat ring ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala, tumunog ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Alam na. Niya. Hello? Sagot niya. Nanginginig ang boses. Mrs. Gonzales? Sabi ng investigador sa kabilang linya. May kumpirmasyon na ako. Ano yon? Bulong niya. Halos hindi makahinga. Kinumpirma ko po sa airline at sa Bureau of Immigration. Ang impormasyong ibinigay ninyo tungkol sa flight ni Mr. Reyes, pabalik ng Manila. Ito po ay peke. Walang pasaherong nagngangalang Marco Reyes sa flight na yon. Huminto sandali ang lalaki na tila nagbibigay diin sa bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Sa katunayan, ma'am, base sa opisyal na talaan, wala siyang record na pumasok sa bansa sa nakalipas na 6 na buwan. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanlamig ang kanyang mga kamay at nabitawan niya ang basong hawak niya. Nabasag ito sa sahig, ngunit ang tunog ay tila nagmula sa napakalayong lugar. Kung hindi pumasok sa bansa si Marco, sino ang lalaking kasama niya? Sino ang lalaking natutulog sa kanyang sofa gabi-gabi? Sino ang lalaking may hawak sa VRC? Bago pa man niya maproseso ang lahat, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, ang international number ni Marco. Ang totoong Marco. Dali-dali niya itong sinagot. Marco! Belle! Anong nangyayari dyan? Sigaw nito mula sa kabilang linya. Hindi na ito ang iritableng Marco na kausap niya dati. Ito ay boses ng isang taong desperado at galit. Sinusubukan kong i-access ang mga bank account natin. Lahat ay naka-freeze. Anong ginagawa ng gagong yan? Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam. Sagot ni Isabel. Ang gulat ay napalitan na ng purong takot. Naubos na ang pera ko dito, Belle. Hindi ako pwedeng magtago na lang dito habang kinukuha niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Pagpapatuloy nito sa pagsigaw. Pauwi na ako. Booked na ang flight ko. Darating ako dyan sa loob ng 48 oras. 48 oras, 2 araw. Ano? Huwag, Marco, delikado. Wala akong pakialam kung delikado. Sigaw nito. Sabihin mo sa akin, Belle, sino ang kasama mo dyan? Sino ang impostor na yan? Click. Pinatay na nito ang tawag. Napatulala si Isabel. Ang mga pader ng kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng 5 minuto. 2 Marco, isang malamig at kalkuladong impostor na kasama niya sa bahay at isang galit at desperadong baliw na paparating. Nasa gitna siya. Siya lang mag-isa. Niloko siya ng impostor at base sa takbo ng usapan, niloloko rin siya ng totoong Marco tungkol sa kanilang pera. Pinagtutulungan siya. Ginagamit siya. Ang takot niya ay biglang nahaluan ng galit. Gabi na nang umuwi ang impostor. Nadatnan siya nito sa kusina. Nagtitimpla ng tsaa. Kalmado ito, gaya ng dati. Good evening! Bati nito. Inilapag ang kanyang briefcase. Hindi sumagot si Isabel. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Sino ka? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumingin ito sa kanya. Hindi na bigla. Hindi natakot. Tila inaasahan na nito ang tanong. Alam mo kung sino ako, Belle? Hindi. Umiling siya. Dahan-dahang umatras hanggang sa mapasandal siya sa kitchen counter, kung saan nakalagay ang isang lalagyan ng mga kutsilyo. Ang Marco na kilala ko ay isang hangal. Isang aso na sunod-sunuran sa akin. Ikaw? Iba ka. Matalino ka. Mapanganib ka. Hinawakan niya ang hawakan ng pinakamalaking kutsilyo sa lalagyan. Nanginginig ang kanyang kamay.
Ngunit hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Itinaas niya ito, itinutok sa lalaki. "Sino ka?" Sigaw niya, ang boses ay basag na sa takot at galit. "Anong gusto mo sa amin?" Ang lalaki ay hindi man lang kumurap. Tinitigan lang siya nito ng malamig, na para bang isa siyang batang naglalaro ng baril-barilan. Ang mga mata nito, may lungkot doon, may galit, isang bagay na pamilyar, pero hindi niya matukoy. "Malalaman mo rin," kalmadong sabi nito. Sa tamang panahon, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, na parang wala lang sa kanya ang isang babaeng may hawak na kutsilyo. Ang pagwawalang bahala nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o banta. Ipinapamukha nito sa kanya na wala siyang kapangyarihan, na tapos na ang laro para sa kanya. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, hawak ang kutsilyo, talunan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng counter, isang email notification. Mula sa VRC Corporate Secretary, tumingin siya sa screen. Memorandum. To all VRC shareholders. Subject: Emergency Shareholders Meeting. Please be advised that an emergency meeting of all shareholders will be held tomorrow morning at 9 a.m. sharp in the VRC main boardroom. Attendance is mandatory. Agenda to follow. Sincerely, Marco Reyes, CEO. Napatingin si Isabel mula sa cellphone pabalik sa lalaking paakyat na ng hagdan. Kinabukasan, bukas na ang katapusan, at wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang gabi ay bumagsak sa Makati na parang isang kumot ng pangamba. Ngunit sa loob ng opisina ng CEO ng VRC, walang dilim. Tanging ang malamig na liwanag mula sa laptop ni Rico ang nagsisilbing ilaw sa kanyang mukha. Ang mukha ni Marco Reyes. Ito na ang gabi ng paghahanda. Ang katahimikan bago ang digmaan. Sa kanyang harapan ay ang lahat ng kanyang sandata. Ang mga nilalaman ng USB na ibinigay ni Mrs. Elena. Bawat file ay isang bala. Mga kopya ng orihinal na bank statements. Mga audio recording ng mga pag-uusap ni Marco at Isabel na palihim na ni-record ng matanda. Mga litrato ng kanilang mga lihim na pagkikita. Inayos niya ang lahat sa isang presentasyon. Bawat slide ay isang hakbang palapit sa kanilang pagbagsak. Bawat click ng mouse ay isang pako na ibinabaon niya sa kanilang kabaong. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagwasak. Ito ay tungkol din sa pagliligtas. Kinuha niya ang kanyang burner phone at gumawa ng 2 tawag. Ang una ay sa isang security contact na inirekomenda ni Dr. Althea. "Nasa biyahe na ba sila?" tanong ni Rico. "Yes, sir. Papunta na po si Mrs. Sandoval at ang kanyang anak sa safe house sa Batangas. Ligtas sila doon." Sagot ng boses sa kabilang linya. "Good. Huwag ninyo silang iiwan hanggat hindi ako tumatawag." Binaba niya ang telepono. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit anong mangyari bukas, sigurado siyang ligtas na si Mrs. Elena. Ang pangalawang tawag ay para kay Dr. Althea. "Hello," sagot nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Doc," panimula ni Rico. "Ako to. Gusto ko lang magpasalamat." Natahimik ang doktora sa kabilang linya. "Rico, salamat sa lahat." Pagpapatuloy niya. "Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko at sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Mag-iingat ka, Rico. Bukas," sabi nito, "huwag mong hayaang lamunin ka ng galit." "Hindi na ako si Rico," malungkot niyang sagot. "Pero salamat sa paalala." Pagkatapos ng tawag, may isa pa siyang kailangang gawin. Ang huling baraha. Kinuha niya ang isa pang burner phone, isa na hindi pa niya nagagamit. Nag-type siya ng isang maikling mensahe at ipinadala ito sa international number ng totoong Marco. "Gusto mong malaman kung sino ako at kung bakit nasa akin ang lahat ng pera mo? Magpakita ka sa VRC boardroom bukas, 9 a.m. Kung hindi, tuluyan nang mawawala sa iyo ang lahat." Iyon lang. Isang hamon, isang pain.
Alam niyang sa sobrang pagkadesperado at arogansya ni Marco, kakagatin nito ang pain. Ang pagkakaroon ng dalawang Marco Reyes sa iisang silid bukas ang magiging hudyat ng ganap na kaguluhan. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, sumandal siya sa kanyang upuan. Tapos na. Wala nang atrasan. Sa katahimikan ng gabi, kinuha niya ang kanyang wallet. Mula sa isang lihim na bulsa nito, kinuha niya ang isang luma at lukot na litrato. Ang litrato ng kasal nila ni Isabel. Nakangiti sila pareho. Masaya, puno ng pag-asa, walang kaalam-alam sa mga ahas na nakapaligid sa kanila. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki sa litrato. Ang mukha ni Rico Villanueva. Isang estranghero. Isang taong matagal nang patay. Sino na nga ba ako? Tanong niya sa sarili. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang mukha ni Marco Reyes ang nakatitig pabalik sa kanya. Ako si Rico, ang namatay. Ako si Marco, ang naghihiganti. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, gumulong sa pisnging hindi kanya, at tumulo sa ibabaw ng litrato. Isang luha para sa buhay na ninakaw at para sa kaluluwang isinakripisyo para sa paghihiganti. 8:30 ng umaga. Ang VRC boardroom ay puno ng tensyon. Ang mga shareholder ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Nagbubulungan. Hindi alam kung ano ang aasahan. Pumasok si Isabel. Namumutla. Walang buhay ang mga mata. Na para bang isang kaluluwang naglalakad. Naupo siya sa isang sulok, malayo sa lahat. Eksaktong 9:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Rico. Suot niya ang isang mamahaling itim na suit, ang paboritong suot ni Marco. Bawat hakbang niya ay may bigat, may awtoridad. Naglakad siya papunta sa unahan ng mesa, hindi tinitingnan si Isabel. Inilapag niya ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa malaking screen. Nang handa na siya ng magsalita, isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang lalaki ang pumasok na humahangos, ang muka ay puno ng galit at pagod mula sa biyahe. Gulo ang buhok, lukot ang damit. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos ay dumapo ang mga mata nito sa lalaking nakatayo sa harapan. Itinuro nito si Rico. Lahat ng mga mata sa silid ay napunta sa kanya. Impostor! Sigaw ng bagong dating na si Marco Reyes. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Sabihin ninyo sa akin, sino ang magnanakaw na yan? Napatayo ang lahat. Ang bulungan ay naging hiyawan ng pagkabigla. Dalawang Marco Reyes, magkamukhang magkamukha. Ang isa ay kalmado at nakatayo sa harapan. Ang isa ay galit na galit at nasa may pinto. Si Isabel, sa kanyang upuan ay napatingin sa dalawa. Ang muka ay isang maskara ng purong lagim. Sa gitna ng kaguluhan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico. Nagsimula na ang palabas. Ang boardroom ay sumabog sa isang kaguluhang hindi pa nararanasan. Anong ibig sabihin nito? Dalawang Mr. Reyes? Sino ang totoo? Security! Tawagin ang security! Ang mga shareholder ay nagkagulo, napatayo, nagtuturuan. Si Isabel ay parang isang estatwang nagyelo sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaking magkamukha. Ang totoong Marco, galit na galit, ay sinubukang sugurin ang lalaking nasa harapan. Ikaw, magnanakaw. Sasabihin mo sa akin kung sino ka. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang na ang dalawang security guard na inihanda na ni Rico. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rico ay nanatiling kalmado. Itinaas niya ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Please, ladies and gentlemen, maupo po tayong lahat. Sabi niya sa isang boses na malinaw at puno ng awtoridad. Isang boses na pumailan lang sa ibabaw ng kaguluhan. I assure you, lahat ng katanungan ninyo ay masasagot ngayon. Dahil sa kanyang kumpiyansa,
Dahan-dahang naupo ang mga tao, ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagkalito. Maging ang totoong Marco ay napatigil, hawak ng mga gwardya. Sino ka para sabihin sa kanila yan? Sigaw pa rin ni Marco. Ako si Marco Reyes. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ngumiti si Rico. Isang malamig na ngiti. Talaga ba? Tumingin siya sa mga tao sa silid. Marahil. Ngunit sa araw na ito, hindi mahalaga kung sino si Marco Reyes. Ang mahalaga ay kung sino si Rico Villanueva. Sa pagbanggit ng pangalan, isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Nangunot ang noo ni Isabel. Hindi na nagsalita pa si Rico. Tinalikuran niya sila at pinindot ang isang button sa kanyang laptop. Ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ang unang lumabas ay isang bank statement. Isang transfer ng 50 milyong piso mula sa VRC account patungo sa isang pribadong account sa Cayman Islands. Ang account ay nakapangalan kay Marco Reyes. Ito ay isa lamang sa maraming di pangkaraniwang transaksyon na natagpuan ko sa mga libro ng kumpanya nitong mga nakaraang buwan. Paliwanag ni Rico, ang boses ay parang isang propesor na nagtuturo. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Marco. Hindi siya pinansin ni Rico at nag-click ulit. Ang sumunod na lumabas sa screen ay isang still image mula sa isang security video. Ang video kung saan tinatakot ni Marco si Mrs. Elena. At ito naman, pagpapatuloy ni Rico, ay ang mapanlinlang na paraan ng pagkuha ng pirma para sa mga transaksyong yon. Nagsimulang mamutla si Marco, pati si Isabel ay napahawak sa kanyang bibig. Nag-click ulit si Rico. Sa pagkakataong ito, isang audio file ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng silid. Isang pag-uusap. Boses ni Isabel, okay na ang lahat, Marco. Napirmahan na niya ang mga dokumento kanina. Hindi niya binasa. Ang tanga talaga. Kahit kailan. Boses ni Marco, sigurado ka ba dyan, Belle? Baka mahalata niya? Boses ni Isabel, hindi. Masyado siyang tiwala sa akin. Sa atin. Sa oras na matransfer ang huling pondo bukas, wala nang matitira sa kanya. Ang VRC, ang pera, ang lahat, magiging atin na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mga mata ay napunta kay Isabel, na ngayon ay nanginginig na parang isang dahon sa hangin, para siyang binuhusan ng suka. At ang pinakamatindi sa lahat, sabi ni Rico, ang boses niya ay nagsimulang magbago. Nawawala ang pagkalamig. Napapalitan ng isang pamilyar na sakit at pait. Ay hindi lang ang pagnanakaw ng pera ng isang taong nagtiwala sa inyo ng buo. Nag-click siya sa huling pagkakataon. Ang lumabas sa screen ay hindi isang dokumento. Hindi isang video. Ito ay isang litrato. Isang malapitan, malinaw, at nakapangingilabot na litrato ng isang mukhang sinunog ng asido. Isang mukha na halos hindi na makilala bilang tao. Ang mukha ni Rico Villanueva matapos siyang pagtaksilan. Isang malakas na hiyawan ng takot at gulat ang narinig mula sa mga manunood. May mga napatakip ng bibig. Si Isabel ay napasigaw na parang nasasaktan. Maging ang totoong Marco ay napaatras. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkagimbal. Dahan-dahang humarap si Rico sa kanila. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang kay Isabel at sa totoong Marco. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ninyo lang ninakaw ang kumpanya ko, sabi niya. Ang boses ay basag na. Halos boses na ulit ni Rico. Hindi ninyo lang ninakaw ang pera ko. Ninakaw ninyo ang mukha ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuro ang kanyang sarili. Ako to, Belle. Ako to, Marco. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo sa isip ni Isabel. Ang kakaibang kilos, ang pabango, ang malamig na titig, ang lahat. Rorico? Bulong niya. Ang boses ay puno
Nang hindi makapaniwalang takot, tumango si Rico at isang butil ng luha ang tuluyan ng pumatak. Ang lalaking pinagtulungan ninyong patayin para itong isang bombang sumabog. Ang totoong Marco ay nanlaki ang mga mata, sinubukang tumakbo, ngunit hinigpitan ng mga gwardya ang hawak sa kanya. Si Isabel ay napahagulhol, isang tunog ng isang hayop na nasukol, at sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng boardroom, ngunit hindi na isa pang Marco ang pumasok. Pumasok ang mga pulis, nakauniforme, ang kanilang mga muka ay seryoso. Marco Reyes, Isabel Gonzalez, sabi ng hepe ng mga pulis sa isang malakas na boses. Inaaresto kayo sa salang attempted murder at syndicated estafa. Habang pinupusasan sila, ang mga mata ni Isabel ay hindi humiwalay kay Rico. Puno ito ng pagsisisi, takot at pagkalito. Si Marco naman ay nagsisigaw, nagwawala, isinisisi ang lahat kay Isabel. Pinanood sila ni Rico habang kinakaladkad sila palabas ng silid. Ang hustisya na matagal niyang hinintay ay naganap na. Ang mga taong sumira sa kanya ay babagsak. Ngunit habang nakikita niya silang nawawala sa kanyang paningin, wala siyang naramdamang tagumpay, wala siyang naramdamang saya. Tanging isang malawak, nakabibinging kahungkagan. Nang mawala na sila at ang mga pulis, naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng silid na puno ng mga taong nakatulala. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking bintanang salamin. Ang mukha pa rin ni Marco Reyes ang nakatitig pabalik sa kanya. Tapos na ang paghihiganti. Pero sino na siya ngayon? Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng guho ng kanyang dating buhay at mahinang nagtanong sa kawalan. Ngayon, ano na? Chanpairo, lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa VRC ay naging laman ng bawat balita, bago unti-unting humupa at napalitan ng mga bagong issue. Sina Marco Reyes at Isabel Gonzalez ay nilitis at nahatulang mabilanggo habang buhay. Naging isang alamat sa mundo ng korporasyon ang kwento ng CEO na bumalik mula sa mga patay para sa kanyang paghihiganti. Ngunit ang bida ng alamat ay wala na. Sa isang maliit at simpleng bahay sa Batangas, pinanood ni Rico ang paglubog ng araw mula sa bintana. Ang mukha niya ay hindi na mukha ni Marco. Pagkatapos ng lahat, sumailalim siya sa isa pang operasyon sa tulong ni Dr. Althea. Hindi para ibalik ang dati niyang itsura, kundi para bigyan siya ng isang mukhang bago, simple at walang kwento. Isang mukhang hindi makikilala ng kahit sino. Bago siya umalis sa syudad, may dalawa siyang huling ginawa. Una, ipinaubaya niya ang buong Villanueva Reyes Construction sa mga empleyado nito. Ang lahat ng kanyang shares at assets ay inilipat niya sa isang trust fund na magbibigay benepisyo sa mga taong tapat na nagsilbi sa kumpanya. Nag-iwan lang siya ng sapat na halaga para sa kanyang sarili, sapat lang para magsimula muli. Pangalawa, binisita niya si Mrs. Elena. Naabutan niya ito sa labas ng isang rehabilitation center, naghihintay sa anak nitong katatapos lang ng programa. Nang makita siya nito, ang mga mata ng matanda ay napuno ng luha, hindi na luha ng takot, kundi ng pasasalamat. Sir Rico, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Rico na lang po, Mrs. Elena. Sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang bagong mukha. Kamusta na po kayo? Maayos na kami, sabi nito, nakatingin sa papalabas nitong anak. Salamat sa'yo. Binigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Lahat tayo ay nararapat bigyan ng pangalawang pagkakataon, sagot ni Rico. Nagpaalam sila, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong nakaligtas sa isang masamang panaginip. Papa. Ang huling taong kinausap niya sa kanyang dating buhay ay si Dr. Althea. Nagkita sila sa isang tahimik na dalampasigan kung saan tanging ang tunog ng mga alon ang kanilang naririnig. Matagal silang naglakad ng walang imikan, pinapanood ang paghampas ng tubig sa buhangin. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Althea.
Nagkibit-balikat si Rico. Hindi ko alam. Siguro, maglalakbay muna. Hahanapin ko kung sino ako kapag wala ang VRC, kapag wala ang galit. Tumingin siya sa doktora. Dok, salamat sa lahat. Hindi mo lang binigyan ako ng bagong mukha. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Ngumiti si Althea. Ikaw ang gumawa niyan, Rico. Pinili mong mabuhay. Pinili mong lumaban. Huminto ito sa paglalakad at humarap sa kanya. May bago ka na bang pangalan? Tumango si Rico. Leo, sabi niya. Leo del Sol. Leo ang leon, del Sol ng araw, sabi ni Althea. Isang leong muling isinilang sa ilalim ng araw. Magandang pangalan. Sana nga, sagot ni Rico. Paalam, Althea. Paalam, Leo. Iyon ang kanilang huling pag-uusap. Isang tahimik na pagtatapos sa isang madugong kabanata. Isang umaga, sa isang maliit na bayan sa probinsya na hindi niya pa napupuntahan, isang lalaking nagngangalang Leo del Sol ang bumaba mula sa isang bus. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at maong, may daladalang isang backpack. Walang nakakakilala sa kanya rito. Walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Naglakad siya papunta sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa, amoy alat. Umupo siya sa buhangin at pinanood ang pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay dahan-dahang nagpapalis sa kadiliman ng gabi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, wala siyang naramdamang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang galit, wala nang pait, tanging kapayapaan. Napapikit siya, dinama ang init ng araw sa kanyang bagong mukha. Ako si Rico, ang namatay. Ako si Marco ang naghiganti. Ngunit sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, sa pagsikat ng bagong araw, isang bagong katotohanan ang kanyang niyakap. Ngayon, ako na lang si Leo. At sa unang pagkakataon, malaya na ako. Isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon, ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig siya sa walang katapusang karagatan sa kanyang harapan. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang paghilom ay nagsisimula pa lang. At dito nagtatapos ang madrama at puno ng aral na kwento ng paghihiganti at muling pagsilang ni Rico Villanueva. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na walang sawang sumubaybay, nag-abang, at naglakbay kasama ang ating bida hanggang sa huling kabanata. Ang bawat minuto na inilaan ninyo sa pakikinig ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasabay ng bawat patak ng luha at bawat sandali ng tagumpay ni Rico, ay ang pagnanais kong maiparating ang isang mahalagang mensahe. Higit pa sa isang kwento ng paghihiganti, ito ay isang paalala na gaano man tayo kadalas saktan at pagtaksilan. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagwasak sa iba, kundi sa dahan-dahang pagbuo muli ng ating mga sarili. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging mayroong bagong umaga na sisikat. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Rico? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa